Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan, take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. So, again, this is for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Hopefully, mag-comment ka sa baba, guys. Sobrang ma-appreciate ko yung comment mo. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay na yun sa akin. Nagpapakita yun ng malaking suporta. Ayan. And hopefully, mapili ka ni Madam Jean. Jing Tarot Reader. Yan yung Facebook niya. Kasi by October, mamimili siya dyan sa mga nagko-comment sa akin. Lalo na yung mga madalas niyang napapansin sa comment section. Maaaring mapili at mabigyan ng personal reading. Okay. At free yon sa October. For water sign, let's start your reading. Knight of Swords is here. The Nine of Pentacles and the Seven of Swords. Okay. One more card. Kukuha pa ako isa for water sign. Justice card is here. Okay. That's Libra energy. King of Wands at the bottom of the deck. Okay, so sa nakikita natin dito, I feel like may mga truth or katotohanan with the Justice card na pwedeng malaman dito or either sabihin sa'yo with the King of Wands na magiging dahilan ng malaking pagbabago with the Wheel of Fortune. May mga bagay na kailangan tanggapin and for some of you, pwedeng ito yung maging dahilan ng paglayo, pag-iwas, pag-alis dito. With the Nine of Pentacles, I can see money. Like yung money or yung pagkakakitaan nandiyan lang sa paligid mo. I can see a friend na parang nakakita tayo ng malaking success dito sa taong to. And maybe this person, high chance na makatulong ka sa kanya. And nakakakita tayo dito ng pwedeng magbigay din siya ng mga advice sa'yo sa mga dapat gawin mo. And maybe you should listen to this person with the King of Wands. Kasi nakukuha din natin yung energy na pwedeng mabago niya kung ano man yung sitwasyon mo or kung ano yung mga gusto mong mabago sa buhay mo. With the Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, nakakita tayo dito ng possible na may mga something na mapuputol sa'yo. I can see some of you na may kinalaman ito sa mahalaga sa'yo. Clarify this, please, with what's with the Knight of Swords, the Empress, and the Magician. The King of Swords is here. Okay, yung iba sa inyo, pagbabago ng itsura. Yung iba, parang binibigyan ng advice, be careful sa mga magiging decision mo regarding your hair, sa buhok, especially kung may mga gagawin ka na pinaplano mong gagawin mo in the future with regards to your hair, medyo mag-ingat lang. Binibigyan ka lang ng advice na mag-ingat. Bago mo gawin yon, i-sure mo muna 100% na yung paggagawaan mo is katiwa-tiwala ito. Okay? And also at the same time, yan, yung iba kasi nakakita tayo ng pagsisisi na gagawin regarding that. So, kung hindi ka pa 100% sure, gusto mo mag-try ng bagong gupit ng buhok, aralin mo muna. Kung magugustuhan mo, kung magugustuhan mo or sigurado ka na magiging maganda ang magiging resulta nito. Okay, binibigyan ka lang ng advice kasi may mga pagsisisi yung iba. May nalaalasahan ng candy. I don't know if you're eating candy while watching. This could be a reading. The Hermit is here. The Three of Pentacles. There's this Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo energy, Taurus, Capricorn energy na nakikita natin na makakatulong na
magka-success ka, like ganun. And kanina pa tayo nakakuha na like maybe a friend can help you na maging successful ka kasi itong taong ito tutulungan ka niya, mag-a-advise talaga siya, magbibigay siya ng comments sa kung ano man yung mga plano mo sa buhay mo. And this person, siya yung makakatulong para ma-achieve mo yung mga pangarap mo. You have to listen to this person, especially kung may kaya na rin siya or mayaman, sabihin na natin mayaman or may mga mapapatunayan na siya sa buhay. Kasi kaya niya na-achieve yung mga ganun ay dahil marunong talaga siya. So, pwedeng alam niya yung sitwasyon mo. Medyo parang nakuha ko yung energy ng ganito. I don't know kung sa Virgo. Yeah, I think it's a Virgo energy. So, high chance that this is a Virgo. Nakakita kasi talaga tayo ng person dito na makakatulong sa'yo. Seven of Swords, Gemini, Libra, and Aquarius energy. Let's clarify this. What's with the Seven of Swords? Ayan, nakakita tayo dito ng with a Page of Swords, pag-alis, paglayo dito sa someone who is very immature, the Knight of Pentacles. And maybe pagdating sa love, it's a connection na nagiging matagal. With the Nine of Wands, may mga nakikita tayo dito na in the future. Mga bagay na hindi mo mapigilan na hindi pansinin. I can see problem. So, may problema na possible na malaman mo or sabihin sa'yo, maybe sabihin sa'yo ng someone who is very important. We do have the Queen of Wands, someone na importante, or like meron tayo dito na nakukuhang messages. And medyo malungkot ito. But, pwedeng ito yung maging dahilan ng paglayo mo. Or, I don't know. What's with the Justice card? Okay, the Justice card is clarified by the Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Clarify this, the Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. I can see na may something kang gustong-gusto. And possible na gusto mo ba talagang gawin or mangyari itong bagay na ito. So, I feel like yung iba sa inyo pwedeng mag-invest ka, lahat ibigay mo para dito, mag-invest ka, maglagay ka ng time mo dito, ng effort mo dito. If you're not 100% sure with the Four of Cups, kung hindi ka masyadong sigurado, especially may kinalaman sa career yan, but this is what you want with the Star, Aquarius energy. Ito talaga yung gusto mo sa future mo. Kaya ka nag-iipon, kaya ka nag-i-invest dito. Pero kung hindi ka 100% sure regarding dito, then yung pakiramdam mo, sundin mo ito. Okay? Because I can see an offer of something. And tell me about this offer. Yeah. Pwedeng with the Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Pwedeng hindi maging maganda yung kalalabasan nito. So, kung hindi ka 100% sure, pakiramdam mo na parang ayokong gawin yun parang ayoko nang ituloy kailangan mo muna maghintay with the Temperance card kasi maybe this is not the thing na makakatulong para mabago talaga kung ano man yung mga bagay na gusto mong baguhin sa buhay mo. Okay? Last messages na lang tayo for love. For water sign. Okay, the messages for you is the Queen of Swords. Yeah, high chance of pagkakalayo or malaking pagbabago sa connection and relationship with someone. Meron tayong mga new love na dumadating. Marami actually with the Nine of Cups. If you're still single, maraming choices. Hindi ko alam kung bias ba tong choice na binibigay ko sa'yo.
Pero kasi like the energy of the person na dapat piliin mo is the one with the Ten of Pentacles. Pwedeng this person has a lot of money, maayos yung kanilang pamilya, nakakita tayo dito ng magandang pinanggalingan na family, or financially stable na person. Ayan, wala nang problema dito. Yun yung advice. If you have a lot of choices, pero wag ka naman sana magkamali. And ang advice sa'yo is dito na lang. Mag-take ng risk ka dito sa taong to. Why? Okay, high chance na maging ang problem lang is the Eight of Swords. Hindi mo magagawa lahat ng gusto mo kung ito yung taong mapipili mo. Like, there's restrictions. And nakikita natin na pwedeng maging, alam mo yun, yung parang, maybe you're not happy being taong bahay, but for some of you, pwedeng ito yung maging ending ng connection mo with this person na sinasabi nating advice na piliin mo. But, with the world, I can see possible pagta-travel with this person. And, yun nga, this could be a person na with the Hierophant, hindi niya lang plano ang makipag-connect sa'yo, makipagrelasyon. Ang gusto niya, kasal. Okay? So, yeah, LGBTQIA+ is also welcome. So, talagang meron siyang plano. Okay? Hindi lang basta meron siyang pera, pero meron siyang plano. Okay? So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.